your Christian life. Ang pinakamalalim na pagpupuri sa Panginoon ay yung palagi kang nagbago. May inner change. Hindi external change o external transformation. Kundi yung pagbabago na makikita sa hindi makikita sa labas, kundi nandito sa loob ng buhay ng tao. Kasi kung external na transformation, physical, that is superficial, no? Pero yung transformation within, sa loob, yan ang malalim. Yan ang pinakamalalim na papuri sa Panginoon. Kasi yung transformation mo, sinabi ko na siguro ilang beses, na it is not one-shot deal. Na when you are transformed, there and then, yun na, wala ka nang gagawin. Kundi, every day, every morning, you have to be transformed. You have to be transformed. At sa loob. Kasi, minsan kung hindi sa loob, ano ang mangyayari? Wala. Siguro, may transformation, ilang saglit lang, pero pagkatapos, babalik ka sa dati mong buhay. Dati mong ugali. May kwento na naman, isang husband na naman. Okay lang. Husband na, kasi dati asawa yun. Ngayon, wife. Ngayon, husband. Gabi-gabi na lang, pag umuwi siya sa bahay, ay lasing. Lasing. So, kahit ano ang ginagawa niya, na hindi na siya malasing pag uwi, ganoon pa rin. Kasi ang ginawa pala niya, pag dadaan siya galing sa trabaho, patungong bahay, patungo sa bahay nila, makakita siya ng mga inumin, so hindi siya makapigil yung mata niya. Kunin talaga niya yung alak. So, kasi nakita niya yun ang weakness niya. Ang ginawa niya, pag dadaan na siya sa tindahan, ang ginawa niya ay yung mata niya ay nilagyan ng blindfolded na siyang naglakad, no? Pero ang buwan naman, ang nakasira sa kanyang resolution ay may mga barkada siyang tumawag sa kanya na inom mo na. So, narinig pa rin niya na basta alak. Punta na naman siya, no? Kahit blindfolded. Punta siya, inom. Pagdating sa bahay, pa rin siya. Lasing pa rin. So, another time, nung dumadaan naman siya galing sa trabaho, naglagay siya ng headphone sa dalunggan niya. No, para hindi marinig ang sinabi ng mga barkada niya. Pero ang barkada niya ay pinakuha naman yung alak, pinaamoy, no? Andun, hindi na siya nakapigil kasi naamoy na yung alak. Uminom na naman siya. Lasing na naman. So, next time, anong ginawa niya? Tinakpan na naman yung ilong at bibig, no? Tapos, doon, successful siya. Pagdating niya sa bahay, nagulat yung asawa kasi hindi lasing. So, nagsaya sila, nagsayaw. Tapos, pagbukas sa ref, may mga alak pa pala doon na naiwan. So, uminom na naman siya. Nagsaya. Tapos, lalasing at bugbog naman yung asawa. So, ang point sa istorya na yon na ang dapat nating gagawin in order to be transformed is not physical. It should be within. Our determination to change should come from our will, from our heart, and from our will.
hindi physical ang gagamitin natin. Kung magagawa natin yan, mga kapatid, titingnan natin yung inner life natin. Bubusisihin natin. Bubusisihin. Okay. Yung inner life natin, kung ginagawa ba natin yung araw-araw na pagbabago. Tingnan nyo, yung akong tingnan, no? Yung tingnan nyo, kung mayroon bang inner change, inner transformation na sinisimulan nyo during the first day of our Simpang Gabi hanggang ngayon, pang-anim na ngayon. So ano ba ang nagbago sa inyong buhay? Ano ba? Magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi marami hindi nyo lang tinitingnan. Siguro yung tinitingnan ang yung mga external lang na nagbago. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil maraming bagay na ibinibigay niya sa atin na we take for granted lang. We take for granted yung mga asawa nyo. No? Kasi sabi ng iba, pag matagal na daw silang nag-asawa, parang magkapatid na. No? Pag matagalan na. I mean, kapatid in the sense na wala nang love between spouse, between husband and wife. Kasi you take for granted na. No? Dati raw may nagkwento na nung bago pa silang kasal, ang abot ginhawa yung nakuha nila yung paghihinga, no? Kasi they are facing each other kasi they are in love with each other. Nung bandang huli na, kasi palagi na lang ng talikod, yung kuha na lang, yung utot na lang ang nagkakupaan. Kasi no more love for each other. So, sana mga kapatid, no, yung what you have now, you should treasure it. No? Yung mga anak nyo, you have to treasure it. Yung mga kapatid nyo, you have to treasure it. Kahit yung mga physical qualities nyo, you have to treasure it. No? Huwag nyong abusuhin kasi kung mawala na, wala na talaga. No? Yan pa kayo mag-sisi. No? Kaya nga minsan, kung may taong mamamatay, parang iyak na iyak tayo. Bakit naiiyak tayo? Dahil may mga dapat kang gawin na hindi mo ginawa para sa kanya. Kaya nga, iyak na iyak ka. So, habang buhay pa yung tao na yan, sasabihan mo na mahal mo siya. No? Sasabihan mo yung tao na yun na trinitreasure ka. So, ito-treasure natin yung pamilya natin. No? Kasi, ang pamilya ay isang simbahan na maliit. It is a domestic church. Alam niyo yan? Marami talagang bagay na tayo ay magpupuri sa Panginoon. Sana mga kapatid, madagdagan pa ang ating alam within this 9 days Misa Novena. Kasi kung marami tayong alam, magagayda natin yung ano ang ginagawa natin araw-araw. Kasi kung wala tayong alam, yun, hindi magagayda din yung action na ginagawa natin. So, natutuwa ako sa inyo kasi nakikinig talaga kayo sa aking mga humili. Sana yung mga kwento ko at mga bibigay paliwanag sa salita ng Diyos ay ma talaga sa inyong buhay, ma-internalize para magbago na kayo o magbago tayo araw-araw. Hindi, sabi ko na, ang pagbabago ay hindi lang isang beses. No? Araw-araw. Katulad sa aming commitment to the priesthood. Araw-araw, nirenew namin na ako ay pare para sa iyo, Panginoon. No? I am your priest and I should be a priest forever like Melchizedek of old. No? So araw-araw, baguhin natin yung mga commitment natin. Yung commitment natin sa
hindi sa ating asawa. Sa inyong asawa, no? Yung commitment nyo sa iyong asawa, i-renew araw-araw. Yung commitment nyo sa iyong mga anak, i-renew araw-araw. Yung commitment nyo sa trabaho, i-renew araw-araw. Yung commitment nyo na pupunta kayo sa simbahan, i-renew araw-araw. Kasi minsan, kung hindi natin gagawin yan, maging tamad tayo sa paggawa ng mga gawain na para sa Panginoon. Amen.